May mga gabi na hindi ka makatulog. Hindi dahil sa init o sa ingay ng mga sasakyan sa labas. Hindi. Hindi ka makatulog dahil sa isang alaala. Isang alaala na parang lason na paulit-ulit na dumadaloy sa iyong isipan. Para sa akin, ang alaalang iyon ay ang gabi ng kasal ng aking nag-iisang anak na si Marco. Ang gabi kung saan ang aking manugang, si Isabel, ang babaeng dapat sana'y ituring akong pangalawang ina, ay ipinahiya ako sa harap ng lahat. Nakatayo siya sa gitna ng magarbong handaan, napapalibutan ng kanyang mayayamang kaibigan at kamag-anak. Nakangiti siya, isang ngiting kasing ganda ng perlas, pero kasing talim ng bubog. Itinaas niya ang kanyang kupita at nagsalita sa mikropono para marinig ng buong mundo. Gusto ko pong magpasalamat, sabi niya, ang boses ay parang pulot. Lalo na sa aking bagong ina, si Tita Elena. Mula nang tumira siya sa amin, para na siyang kasambahay. Kasambahay. Ang isang salitang iyon ay parang sampal na narinig ng lahat. Natahimik ang buong silid. Naramdaman ko ang bawat tingin, bawat bulungan, na parang mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ang tingin ng awa mula sa mga dati kong katrabaho. Ang tingin ng panghuhusga mula sa mga bagong kapamilya. Nakita ko ang aking anak si Marco na nakayuko lang. Walang imik, walang ginawa para ipagtanggol ang sarili niyang ina. Ang hiya. Sa kultura natin, ang hiya ay mas masakit pa sa anumang sugat. At sa gabing iyon, sa harap ng mga taong dapat sana'y kasama kong nagdiriwang, naramdaman ko ang kahihiyang halos pumatay sa akin. Ang babaeng nagpalaki sa kanyang anak nang mag-isa. Ngayon, sa sarili niyang bahay na tinulungan niyang bilhin, ay tinawag na katulong. Isang taong walang utang na loob. Ang kahihiyang iyon ang simula ng lahat. Pero hindi doon nagsimula ang kwento. Nagsimula ito sa pagmamahal at sa sakripisyo. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Mula nang pumanaw ang aking asawa, ibinuhos ko ang lahat para kay Marco. Nagtrabaho ako bilang waitress sa araw, tumatanggap ng labada sa gabi. Tiniis ko ang mga ulam na tuyo at itlog lang para lang makapag-ipon, para lang mapag-aral siya sa magandang eskwelahan, para lang maibigay ko sa kanya ang buhay na hindi ko naranasan. Kaya nang sabihin niyang magpapakasal na siya kay Isabel at kailangan nila ng tulong para sa paunang bayad sa kanilang pinapangarap na bahay, hindi ako nagdalawang isip. Binuksan ko ang aking passbook. Ang lahat ng ipon ko mula sa aking SSS pensyon, inabot ko ito sa kanila nang may ngiti. Para sa inyo mga anak, sabi ko. Para sa pagsisimula ng inyong pamilya. Iyon ang akala kong ginagawa ko. Nagbibigay ng pundasyon para sa kanilang kinabukasan. Ngunit para sa kanila, lalo na kay Isabel, hindi iyon pundasyon. Iyon pala ay unang hakbang lang sa kanyang plano. Pagkatapos ng kasal, nagsimula ang maliliit na bagay. Kinumbinsi niya si Marco na hindi naligtas para sa akin na manirahang mag-isa. Paano kung madulas si Mama, Marco? Walang tutulong sa kanya. Kaya lumipat ako sa kanila, sa bahay na ako mismo ang tumulong magbayad. Sa una, akala ko ay dahil sa pag-aalala. Pero hindi nagtagal, naramdaman ko na para akong isang multo sa sarili kong tahanan. Kapag nagsasalita ako, hindi sila nakikinig. Para akong isang kasangkapan na nalipasan na ng panahon. Isang bagay na nariyan lang, pero walang pakialam ang lahat. At nagsimula ang mga komento ni Isabel. Tita, parang nakalimutan niyo na naman po kung saan niyo nilagay ang salamin niyo. Naku tita, Martes po ngayon, hindi Miyerkules. Medyo nalilito na po yata kayo. Unti-unti, sinisira niya ang aking tiwala sa sarili. Pinapalabas niya na ako'y ulyanin, na ako'y pabigat. Ginagawa niya ito sa harap ni Marco na parang isang tupa na sunod-sunuran lang sa kanyang asawa. Habang ako, ang ina, ay nag-iisa sa gitna ng kanilang pagsasama. Ang ilaw ng tahanan ay unti-unting pinapatay ang ilaw. Ang gabi ng kasal, ang kahihiyan sa harap ng lahat, iyon pala ay bahagi lang ng paghahanda. Inihahanda nila ang lahat para sa kanilang huling hakbang, at dumating iyon 2 araw lang matapos ang kasal. Kinaumagahan, habang nagtitimpla ako ng kape, nandoon na sila sa kusina. Si Isabel,
At isang lalaking naka-Amerikana na hindi ko kilala. Isang notaryo. Inilatag niya ang mga papeles sa mesa. Mga papeles na nagsasabing isusuko ko ang lahat ng karapatan ko sa bahay. Ang tanging kapalit? Isang taon sa isang home for the aged. Isang lugar na hindi ko pinili. Isang lugar na magiging kulungan ko. Para po ito sa kapakanan niyo, tita, sabi ni Isabel, ang ngiti niya'y hindi pa rin nawawala. Para maalagaan kayo ng mabuti. Doon, sa sandaling iyon, nagising ako. Para akong isang taong nalulunod na biglang nakaapak sa lupa. Ang lahat ng pahiwatig, ang lahat ng maliliit na paninira, ang kahihiyan, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Hindi ito pag-aalala, ito ay kasakiman. Tiningnan nila ako. Ang kawawang matanda, ang lola na madaling lokohin. Ang piyesa sa kanilang laro na handa na nilang tanggalin sa chessboard. Lumabas ako ng bahay na yon, nadala lang ang aking pitaka, umiiyak. Pero sa loob-loob ko, may nagsisimulang umapoy. Akala nila tapos na ang laban. Akala nila nakuha na nila ang lahat. Pero may isang bagay silang hindi alam. Isang lihim na yaman na hindi nila kailanman nakita. Hindi ito pera. Hindi ito alahas. Ang lihim na yaman ko ay ang aking isipan. At ang isang pirasong papel na itinago ko, ang aking trump card. Bago ko pirmahan ang power of attorney na ibinigay nila sa akin, 6 na buwan na ang nakalipas. Dinala ko muna iyon sa sarili kong abogado. Nagpadagdag ako ng isang maliit na sugnay. Isang sugnay na nagsasabing ang kapangyarihang iyon ay magiging epektibo lamang kung ako ay idedeklara na wala sa tamang pag-iisip ng 2 doktor. Ang maliit na lola na pinalayas nila, ang matandang tinawag nilang pabigat, siya pala ang may hawak ng alas. Ngayon, hindi na ito tungkol sa bahay, hindi na ito tungkol sa pera. Ang laban na ito ay para sa aking dangal. Ang dangal na sinubukan nilang yurakan sa harap ng lahat. Ang dangal ng isang ina na nagsakripisyo ng lahat. Gusto nilang maging biktima ako. Gusto nilang mawala ako ng tahimik. Ngayon, babawiin ko ang higit pa sa aking bahay. Babawiin ko ang aking karangalan at bibigyan ko sila ng isang aral, isang leksyon na ikukuwento nila sa kanilang mga apo. Ang leksyon na huwag mong mamaliitin ang isang ina. Dahil hindi ako mananahimik. Kung naranasan mo nang maramdamang estranghero ka sa sarili mong tahanan, kung naramdaman mo nang binaliwala ka ng mga taong pinagsilbihan mo, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang magkomento sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong kwento. Kwentuhan mo ako dahil ang boses natin ay hindi dapat kailanman patahimikin. Kinabukasan pagkatapos ng kasal, ang umagang dapat sana ay puno ng saya at alaala ng masayang selebrasyon. Iyon ang umagang nagising ako sa isang bangungot. Hindi pa man sumisikat ang araw ng lubusan, naramdaman ko na ang lamig sa loob ng bahay. Isang lamig na hindi galing sa aircon, kundi sa mga taong kasama ko. Pagbaba ko sa kusina para magtimpla ng kape, nandoon na sila. Si Isabel, ang aking manugang, at isang lalaking hindi pamilyar sa akin, nakasuot ng barong na mukhang mamahalin at may dalang itim na briefcase. Ang ngiti ni Isabel ay kasing lapad ng dati, pero ang kanyang mga mata, walang buhay, walang init. Tila isang manika na pinagalaw ng hindi nakikitang mga pisi. Magandang umaga po, tita, bati niya. Ang boses ay matamis pa rin, pero ngayon, para na itong lason na binalutan ng asukal. Siya po pala si Atercion Reyes. May mahalaga lang po tayong kailangang pag-usapan. Umupo ako, dahan-dahan, hawak ang aking tasa ng kape na nagsisimula ng manlamig. Naramdaman ko ang tibok ng puso ko. Bumibilis. Parang isang babala. Pagkatapos ng 42 taon bilang isang ina, alam ko na ang itsura ng isang patibong. At ito ang pinakamalaking patibong na nakita ko sa buong buhay ko. Inilapag ni Atty. Reyes ang kanyang briefcase sa mesa at binuksan ito ng may propesyonal na kilos. Inilabas niya ang isang makapal na salansan ng mga dokumento. Ang bawat pahina ay tila isang pako para sa aking kabaong. Ginang Cruz, simula ng abogado,
Ang boses niya ay kalmado ngunit walang emosyon. Narito po kami ngayon dahil sa isang napakagandang oportunidad na inihanda para sa inyo ng inyong anak na si Marco at ng kanyang asawang si Isabel. Oportunidad, isang kakaibang salita para ilarawan ang susunod niyang sinabi. Napag-usapan po nila, pagpapatuloy niya, na sa inyong edad ang pinakamahalaga ay ang inyong kaligtasan at kapayapaan ng isip. Dahil dito, inayos na po nila ang inyong paglipat sa Bahay Pag-asa. Isa po itong napakagandang assisted living facility, kumpleto sa mga nurse at doktor na mag-aalaga sa inyo 24 na oras. Bahay Pag-asa. Isang pangalan na puno ng kabalintunaan. Hindi ito bahay ng pag-asa para sa akin, kundi isang magandang pangalan para sa isang kulungan. Naramdaman kong nanuyo ang aking lalamunan. Ang kape sa aking tasa ay biglang pumait. Nagdesisyon kayo nang hindi man lang ako kinakausap? Ang tanging lumabas sa aking bibig. Ang boses ko ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na nagsisimulang umakyat mula sa kaibuturan ng aking puso. Si Isabel ang sumagot. Ang boses niya ay malambing, na para bang kinakausap ang isang batang paslit. Gusto po kasi naming sorpresahin kayo, tita. Ayaw na po naming mag-alala pa kayo sa mga bagay-bagay. Si Marco po, laging nag-aalala sa inyo. Paano raw kung madulas kayo? Paano kung may mangyari? At saka tita, idinugtong niya na may bahid ng pekeng pag-aalala. Sa totoo lang po, medyo naging makakalimutin na kayo nitong mga nakaraang linggo. Mas mabuti pong may nagbabantay sa inyo. Makakalimutin. Makakalimutin. Iyon na naman ang salitang iyon. Ang sandata na ginagamit niya para sirain ang aking pagkatao. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, sinusubukang hanapin ang kahit katiting na bahid ng katotohanan ng tunay na pagmamalasakit. Wala. Ang nakita ko lang ay isang malamig at kalkuladong plano. Ako ba ay makakalimutin, Isabel? Tanong ko. Ang boses ko ay mas matatag na ngayon. O umaasa ka na makakalimutan ko na ang bahay na ito, ang bahay na tinulungan kong bilhin, ay may pangalan ko pa rin sa titulo kasama ng pangalan ni Marco? Ang ngiti ni Isabel ay hindi nagbago, ngunit isang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang kislap ng inis. Ah, iyon po, sabi niya, na para bang isang maliit na detalye lang iyon. Iyon po mismo ang dahilan kung bakit nandito si Attorney Reyes. Para po maayos ang mga papeles. Nagpasya po kami ni Marco na i-refinance ang bahay. Mas magiging madali po ang proseso kung ang titulo ay nasa pangalan na lang naming dalawa. Mas malinis tingnan, di po ba? Malinis. Isang salita para ilarawan ang pagnanakaw. Inilapit ng abogado ang mga dokumento sa akin kasama ang isang ballpen. Ginang Cruz, ang kailangan niyo lang pong gawin ay pirmahan ito, sabi niya. Ito po ay isang kasunduan kung saan isusuko ninyo ang inyong karapatan sa ari-arian. Bilang kapalit, sasagutin po nina Marco at Isabel ang lahat ng gastos ninyo sa Bahay Pag-asa sa loob ng 1 taon. 1 taon. Ang lahat ng aking pinaghirapan, ang 850,000 piso na inipon ko sa buong buhay ko. Ang halaga pala nito sa kanila ay 1 taon lang ng aking buhay. Pagkatapos ng 1 taon, ano ang mangyayari? Itatapon na lang nila ako na parang basahan. At ang pera ko? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Ang 850,000 na ibinigay ko para sa down payment? Tumingin sa akin si Isabel, ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng awa. Isipin niyo na lang po na regalo iyon sa kasal namin, tita. Para po sa kaligayahan ng nag-iisa ninyong anak. Ang paggamit niya sa salitang anak ay parang isang patalim na itinarak sa aking dibdib. Ginagamit niya ang pagmamahal ko kay Marco laban sa akin. Nasaan si Marco? Nasaan ang anak ko sa gitna ng lahat ng ito? Nasaan si Marco? Tanong ko. Hindi ba dapat siya ang kumakausap sa akin tungkol dito? Nasa gym po, mabilis na sagot ni Isabel. Alam niyo naman po si Marco, iniiwasan niya ang stress. Mas mabuti raw po na ako na lang ang humarap sa mga ganitong bagay. Bagong kasal, alam niyo na po. Siyempre, ang anak kong laging umiiwas sa komprontasyon. Mula pagkabata, ganun na siya. At ngayon, sa edad na 42, ginagamit pa rin niya ang ibang tao
para gawin ang marumi niyang trabaho. Ang pagkakaiba lang, ngayon, ang asawa na niya ang kanyang inuutusan. Ang bigat ng hangin sa silid ay halos hindi ko na makayanan. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang ballpen sa ibabaw ng mga papeles ay parang isang ahas na naghihintay tumuklaw. Alam ko na kailangan kong mag-isip. Kailangan kong makatakas sa sitwasyong ito. Hindi ko maaaring ipakita sa kanila na natatakot ako o na nasasaktan ako. Dahil sa sandaling ipakita ko ang aking kahinaan, tapos na ang laban. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang abogado, pagkatapos ay si Isabel. Ngumiti ako, isang ngiting pinilit kong maging kalmado. Napakabigla naman nito, sabi ko, ang boses ko ay sinubukan kong gawing mahinahon. Napakaraming impormasyon. Sa tingin ko, kailangan ko ng kaunting oras para pag-isipan itong lahat. Hindi biro ang mga desisyong ganito. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Isabel. Pero tita, may iba pa pong appointment si Atty. Reyes. Mas maganda po sana kung matatapos na natin ito ngayon. Sigurado akong mas maganda nga para sa inyo, sagot ko. May kaunting pahiwatig ng sarkasmo. Pero hindi ako pipirma ng kahit ano ngayon. Ang abogado, na marahil ay nakaramdam na ng tensyon, ay mabilis na tumayo. Siyempre po, Ginang Cruz, sabi niya, na tila nakahinga ng maluwag. Pag-isipan niyo po ng mabuti, mahalaga po ang mga desisyong ito. Mabilis niyang iniligpit ang kanyang mga gamit at nagpaalam. Naiwan kami ni Isabel sa kusina. Ang katahimikan ay nakabibingi. Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang maskara ng maamong manugang ay tuluyan ng nalaglag. Nakita ko na ngayon ang tunay na siya, isang babaeng gahaman at walang puso. Ngunit sa sandaling iyon, alam kong binigyan niya ako ng isang bagay na napakahalaga. Binigyan niya ako ng oras. At ang oras na iyon, ang gagamitin ko para sirain ang kanyang perpektong plano. Pagkaalis ni Isabel, marahil para sa kanyang post-wedding manicure o para makipagkita sa kanyang mga kaibigan, ang bahay ay biglang naging napakatahimik. Ngunit sa loob ko, isang bagyo ang namumuo. Ang pagkabigla ay napalitan ng determinasyon. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig at matalas na pokus. Alam ko na wala akong maraming oras. Bawat minuto ay mahalaga. Hindi ako maaaring magkamali. Ang unang hakbang, kailangan kong makuha ang aking mga sandata, ang mga dokumento, ang mga patunay na wawasak sa kanilang mga kasinungalingan. At alam ko kung nasaan ang mga iyon. Nasa isang fireproof na kahon na bakal. Isang kahon na, sa mungkahi ni Isabel, ay itinago namin sa isang ligtas na lugar, sa loob ng aparador sa kanilang master's bedroom. Ang ligtas na lugar na iyon ay isang matalinong paraan para sabihing, isang lugar kung saan hindi ito makukuha ni Tita Elena nang hindi nagpapaalam. Ngunit ngayon, wala nang paalam. Naglakad ako ng dahan-dahan paakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay maingat, na para bang isang espiya sa sarili kong teritoryo. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Paano kung bigla siyang bumalik? Paano kung mahuli niya ako? Itinabi ko ang mga takot na iyon. Kailangan kong maging matapang. Binuksan ko ang pinto ng kanilang silid. Ang amoy ng pabango ni Isabel ay nangingibabaw. Mamahalin, ang uri ng pabango na binili gamit ang perang hindi niya pinaghirapan. Tumingin ako sa paligid. Ang kanilang mga damit ay nakakalat. Ang kama ay hindi pa naayos. Isang larawan ng kanilang kasal ang nasa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama. Nakangiti sila pareho. Isang perpektong larawan ng kasinungalingan. Nagpunta ako sa malaking aparador na gawa sa Nara. Binuksan ko ito. Sa likod ng mga nakasabit na damit ni Marco, sa pinakailalim, nandoon ang kahon. Mabigat ito. Hindi lang dahil sa mga papel sa loob, kundi dahil sa bigat ng mga katotohanang nilalaman nito. Binuhat ko ito at dinala sa aking silid, ang maliit na guest room na nagsisilbing pansamantalang tirahan ko. Ikinandado ko ang pinto. Sa wakas, nag-iisa na ako kasama ang katotohanan. Umupo ako sa sahig at binuksan ang kahon. Ang amoy ng lumang papel ay sumalubong sa akin. Hinanap ko ang mga dokumento na parang isang general na naghahanap ng mapa ng giyera. At nandoon nga sila.
ang aking mga sandata. Una, ang titulo ng bahay. Kinuha ko ito at binasa ng paulit-ulit. Marco Cruz at Elena Cruz. Malinaw. Nakasulat sa itim at puti. Hindi maikakaila. Kalahati ng bahay na ito ay akin. Ang karapatang gusto nilang nakawin. Hinawakan ko ang papel na iyon ng mahigpit. Ito ang aking teritoryo. Pangalawa, ang kinanselang tseke. Isang maliit na piraso ng papel, ngunit napakalaki ng halaga. Nakasulat doon, 850,000 pesos. At sa linya para sa memo, malinaw na nakasulat ang dalawang salita na wawasak sa kanilang kwento. Down payment. Hindi regalo. Hindi tulong. Down payment. Isang transaksyon sa negosyo. Isang utang na dapat bayaran. Inilagay ko ito sa tabi ng titulo, ang aking ebidensya. At ang panghuli, ang pinakamahalaga sa lahat, ang aking alas. Ang special power of attorney na pinapirmahan sa akin ni Marco 6 na buwan na ang nakalipas. Naaalala ko pa ang araw na iyon. Dinala ito ni Isabel sa akin na may kasamang ngiti at isang mahabang paliwanag. Para lang po ito sa emergency, tita, sabi niya. Para kung may mangyari sa inyo, matutulungan kayo ni Marco sa inyong mga transaksyon nang hindi na dumadaan sa korte. Normal lang po ito sa mga kaedad ninyo. Sa mga kaedad ko. Palagi nilang ginagamit ang aking edad laban sa akin. Ngunit ang hindi nila alam, ang edad ay nagbibigay din ng karunungan. Bago ko pirmahan ang dokumentong iyon, dinala ko muna ito sa isang kaibigan kong abogado. Basahin mong mabuti, Elena, sabi niya sa akin. Ang isang pirasong papel na ganito ay maaaring magbigay sa kanila ng kapangyarihan sa lahat ng pag-aari mo. Kaya't nag-ingat ako. Nagpadagdag ako ng isang maliit na sugnay. Isang pangungusap na tila simple, ngunit iyon ang magiging kalasag ko. Kinuha ko ang dokumento at hinanap ang sugnay na iyon. At nandoon nga, nakasulat na, ang power of attorney na ito ay magkakaroon lamang ng bisa. Kung at kapag ako ay idineklara na mentally incompetent o wala sa tamang pag-iisip ng dalawang magkaibang doktor na sertipikado sa kanilang larangan. Napangiti ako. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Akala ni Isabel ay hawak niya ang lahat ng baraha. Ang hindi niya alam, ang pinakamataas na baraha, ay nasa aking mga kamay. Inayos ko ang lahat ng dokumento. Kinuha ko ang aking cellphone at kinunan ng litrato ang bawat pahina. Malinaw, detalyado. Inilagay ko ang mga orihinal na kopya sa aking bag. Hindi na ito babalik sa kahon na iyon. Hindi na ito babalik sa kanilang mga kamay. Habang ginagawa ko ito, biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang text message mula kay Marco. Ang puso ko ay sandaling tumigil. Baka hinahanap na niya ako. Baka nag-aalala na siya. Ngunit nang basahin ko ang mensahe, ang kaunting pag-asa sa aking puso ay biglang naglaho. Ang text ay simple lang. Ma, kamusta po yung meeting kanina? Naging maayos po ba ang usapan sa papeles? Walang pag-aalala. Walang pagmamahal. Isang tanong na parang galing sa isang business partner, hindi sa isang anak. Tinatanong niya kung naging matagumpay ba ang plano nilang nakawin ang aking kinabukasan. Ang sakit ay parang isang alon na muling humampas sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagpatangay. Nag-type ako ng sagot. Ang mga daliri ko ay matatag. Kailangan nating mag-usap pag-uwi mo. Ang sagot niya ay dumating kaagad. Actually ma, kinatompo muna ako matutulog. Wedding recovery, alam niyo na po. Kukwentuhan na lang ako ni Isabel bukas. Wedding recovery. Isang palusot. Isang kasinungalingan para takasan ang kanyang responsibilidad. Para takasan ang kanyang konsensya. Para takasan ang kanyang ina. Doon, naintindihan ko ng lubusan. Hindi lang si Isabel ang kalaban ko. Pati na rin ang sarili kong anak, na hinayaan ang sarili niyang maging isang duwag. Nang gabing iyon, habang nag-order si Isabel ng Chinese food para sa hapunan, umupo kami sa mesa sa isang nakabibinging katahimikan. Ngumingiti pa rin siya, kumikilos na para bang walang nangyari. Tila sigurado siya na sa huli, susuko rin ako.
na ang pressure at ang kanyang paulit-ulit na manipulasyon ay magpapalambot sa akin. Ang hindi niya alam, hindi na ako malambot. Ang babaeng kaharap niya sa mesa ay gawa na sa bakal. Hawak ko na ang aking mga sandata at hinihintay ko na lang ang tamang oras para gamitin ang mga ito. Ang gabing iyon ay parang isang laro ng chess. Bawat kilos, bawat salita ay maingat na pinag-isipan. Umupo kami sa hapagkainan, si Isabel sa isang dulo, ako sa kabila. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng aming mga kubyertos. Si Isabel ay kumikilos na para bang isa itong ordinaryong gabi. Ngunit nararamdaman ko ang tensyon sa hangin. Alam niyang hindi ako pumirma. At alam kong alam niya na may nagbago. Sana po nagustuhan ninyo ang pagkain, tita. Sabi niya, binabasag ang katahimikan. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging malambing. Ito na naman ang laro niya. Ang laro ng pagpapanggap. Masarap, simpleng sagot ko. Hindi ko siya tiningnan. Itinuon ko ang aking pansin sa pagkain. Tita, pagpapatuloy niya, sana po alam ninyo na lahat ng ginagawa namin ay dahil mahal namin kayo. Si Marco po, palaging nag-aalala sa inyong kaligtasan, sa inyong kinabukasan. Ang arrangement na ito, magbibigay sa kanya ng kapayapaan ng isip. Kapayapaan ng isip, isang magandang paraan para sabihing, para hindi ka na namin problemahin. Huminga ako ng malalim at sa wakas ay tiningnan ko siya. Ngumiti ako, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Sigurado akong magbibigay nga iyon sa kanya ng kapayapaan ng isip, sagot ko. Tila nasiyahan siya sa aking sagot. Akala niya siguro ay nagsisimula na akong bumigay. Ang bahay Pag-asa po talaga ay napakaganda, sabi pa niya, na para bang isang real estate agent na nagbebenta ng property. May mga aktibidad sila, social hours, may library pa. Makakakilala kayo ng mga bagong kaibigan, mga kaedad ninyo na makakausap, mga kaedad ko, na para bang dahil lang sa edad ko, hindi na ako karapat-dapat makipag-usap sa mga taong mas bata sa akin. Na para bang ang mundo ko ay dapat na lumiit at umikot na lang sa mga kapwa ko senior citizen. Nabisita niyo na ba ang lugar na iyon? Tanong ko. Ang boses ko ay kalmado. Siyempre po, mabilis niyang sagot. Pinuntahan po namin ni Marco noong isang buwan. Napakabait ng mga staff at maluluwag ang mga kuwarto. Masangkop po para sa isang taong may mga pangangailangan tulad ninyo. Mga pangangailangan ko, iyon na naman ang pariralang iyon. Na para bang ang pagiging 68 ay automatikong lumilikha ng isang listahan ng mga espesyal na pangangailangan na si Isabel lang ang nakakaalam. Sa pagkakataong ito, hindi ko na pinalampas. Ano ba talaga ang mga pangangailangan ko, Isabel? Diretsahan kong tanong. Natigilan siya. Ang tinidor na hawak niya ay huminto sa ere. Kitang-kita ko ang pagkalito sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan ang tanong. Alam niyo na po, sabi niya na nauutal. Yung mga pangangailangan ng senior medical supervision, pakikisalamuha sa mga kaedad, mga nakaschedule na aktibidad, yung mga suporta na nagiging kailangan habang tayo ay tumatanda. Tumango ako na para bang nag-iisip. At napagdesisyunan ninyo na kailangan ko ang mga bagay na ito dahil hinihintay ko ang kanyang sagot. Hinihintay kong mahulog siya sa sarili niyang bitag. Ang pasensya ni Isabel ay nagsisimula ng mapunit. Tita, malapit na po kayong mag-70. Ang pamumuhay ng mag-isa ay nagiging mas mahirap sa ganyang edad. Nagiging proactive lang po kami. Malapit nang mag-70. Ako ay 68 at 3 buwan. Ngunit sa loob ng ilang linggo, palagi na niyang dinadagdagan ang aking edad. Na para bang minamadali niya akong tumanda. Minamadali niya akong maging inutil. Naiintindihan ko, sabi ko. At kailan kayo ni Marco nagdesisyon na hindi ko na kayang gumawa ng sarili kong mga desisyon? Doon nagsimulang lumabas ang mga lamat sa kanyang perpektong maskara. Ang kanyang ngiti ay nawala. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Ang kanyang boses ay nawalan ng tamis. Hindi po namin sinasabing wala kayong kakayahan, tita, sabi niya. Ang bawat salita ay may diin. Ang sinasabi po namin ay oras na para maging makatotohanan tungkol sa inyong mga limitasyon. Mga limitasyon na, sa pagkakataon,
ay kasama ang limitasyon sa pagmamay-ari ng isang bahay na gusto nilang kontrolin. Sa sandaling iyon, alam kong oras na para itaas ang antas ng laban. Hindi na ako ang ina na nagpapaapi. Ako na ngayon ang taga-usig. Alam mo, Isabel, sabi ko, ang boses ko ay mababa at seryoso. Hindi ko maintindihan. Bakit mo ito ginagawa ng buong hirap? Bakit hindi mo nalang hintayin na mamatay ako? Mas madali, hindi ba? Makukuha niyo rin naman ang lahat. Ang sinabi ko ay malupit, alam ko. Ngunit gusto kong makita ang kanyang reaksyon at hindi ako nabigo. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. How dare you? Sigaw niya. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng nawala. Hindi kami ganyang klaseng mga tao. Sinusubukan ka naming tulungan. Tulungan? Tanong ko, tumataas na rin ang aking boses. Ito ba ang tulong? Ang itapon ako sa isang lugar na hindi ko kilala? Ang nakawin ng bahay na pinaghirapan ko? Ang tratuhin ako na parang isang basurang kailangan ng itapon? Tumayo siya, at ang kanyang silya ay gumawa ng isang malakas na kaluskos sa sahig. Hindi ko kailangang makinig dito, sigaw niya. Nagiging paranoid ka na at nananakit. Ako ba? Tanong ko. Tumayo na rin ako para pantayan ang kanyang tindig. Kung ganoon, baguhin natin ang kasunduan. Simple lang. Pag-iisipan ko ang assisted living, pero mananatili ang pangalan nating dalawa sa titulo. Sa ganoong paraan, makukuha ninyo ang kapayapaan ng isip tungkol sa aking kaligtasan. Pero mapapanatili ko ang aking seguridad sa pananalapi. Patas, hindi ba? Tinitigan niya ako, isang mahabang sandali ng katahimikan, at sa mga mata niya, nakita ko ang sagot. Nakita ko ang pangit na katotohanan, ang kasakiman, ang kawalang pakialam. Ang plano ay hindi para sa aking kapakanan. Ang plano ay para kunin ang lahat. Ang maskara ay hindi lang basta may lamat. Ito ay tuluyan ng nabasag at ang babaeng nakatayo sa harap ko ay hindi na ang aking manugang. Siya ay isang magnanakaw, isang kaaway, at sa wakas malinaw na ang lahat. Ang laban ay ngayon pa lang nagsisimula. Kinaumagahan, gumising ako bago pa man tumilaok ang mga manok. May isang kakaibang kapayapaan sa aking puso. Hindi na ito ang kapayapaan ng pagsuko, kundi ang kapayapaan bago ang isang malaking laban. Alam ko na ang araw na ito ang magiging katapusan ng lahat ng pagpapanggap. Nagpunta ako sa kusina at nagluto. Nagluto ako ng paboritong almusal ni Marco, sinangag, itlog na maalat at pritong tuyo. Ang amoy ay pumuno sa buong bahay, isang amoy ng tahanan. Isang tahanan na ipaglalaban ko hanggang sa aking huling hininga. Isa-isang nagising ang mga halimaw. Unang bumaba si Isabel, nakasuot ng sedang pajama na bumagay sa kanyang perpektong buhok. Mukha siyang anghel, pero alam ko na ang nasa likod ng magandang mukha na iyon ay isang demonyo. Ngumiti siya nang makita ang nakahandang almusal. Isang ngiting hindi niya alam na magiging huli na niya sa bahay na ito. Wow, tita, ang bango naman po niyan, sabi niya. Ano po ang okasyon? Walang okasyon, sagot ko. Ang boses ko ay kalmado. Gusto ko lang magluto. Umupo siya sa mesa at nagsimulang kumain. Bawat subo niya ay pinanood ko. Bawat kilos niya ay sinuri ko. Hinihintay ko ang tamang pagkakataon. At hindi nga ako nagkamali, siya mismo ang nagbukas ng pinto para sa akin. Sana po, tita, nakapag-isip na kayo ng mabuti tungkol sa usapan natin kahapon, sabi niya habang ngumungguya. Tumawag na po ulit si Atenor Reyes. Pwede siyang bumalik mamayang hapon kung handa na po kayo. Ibinaba ko ang aking kutsara. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ito na. Oo, Isabel, sabi ko. Marami akong napag-isipan. Sa katunayan, buong gabi akong nag-isip at may ilang bagay akong gustong liwanagin. Natigilan siya. Ano po iyon, tita? Gusto kong malaman. Ano ba talaga ang naging basehan ninyo para sabihing kailangan ko ng assisted living? Tanong ko. Kagabi, sinabi mo na dahil sa aking mga limitasyon. Ngayon gusto kong maging mas partikular ka. Bigyan mo ako ng isang konkretong halimbawa. Isang insidente kung saan ipinakita ko na hindi na ako ligtas mag-isa. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang inis.
Tita, nasabi ko na po, hindi ito tungkol sa iisang insidente. Ito ay ang pangkalahatang larawan. Ang pangkalahatang larawan. Inulit ko. Ang larawan ng isang babaeng nagbabayad ng sarili niyang mga bill sa tamang oras? Ang larawan ng isang babaeng nagmamaneho nang walang aksidente sa loob ng 50 taon? Ang larawan ng isang babaeng nakapagluto ng almusal para sa iyo ngayong umaga? Iyon ba ang larawan ng isang taong inutil? Ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumigat. Hindi ko po maintindihan kung bakit ninyo ito ginagawa. Sinusubukan lang namin kayong tulungan. Tulungan? Tanong ko, ang boses ko ay nagsimulang tumaas. O tulungan ang sarili ninyo sa aking mga ari-arian? Doon, ang huling hibla ng kanyang pasensya ay naputol. Alam niyo, tita, sawang-sawa na ako sa mga paranoid na akusasyon ninyo. Sigaw niya. Paano niyo nasasabi iyan pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa inyo? Ngumiti ako, isang malamig na ngiti. Dahil may ebidensya ako, Isabel. Tumayo ako at kinuha ang isang maliit na notebook mula sa bulsa ng aking duster. Ang notebook kung saan ko isinulat ang lahat. Ang aking talaarawan ng kanyang mga kasinungalingan. Pag-usapan natin ang timing, sabi ko. Binubuklat ang mga pahina. Marso 15, sinabi mo kay Marco na iniwan kong bukas ang kalan pagkatapos kong magluto ng almusal. Ang problema, Isabel, toast lang ang kinain ko noong umagang iyon, sa toaster. Hindi ko man lang binuksan ang kalan. Ang kanyang mukha ay namutla. Marso 22, pagpapatuloy ko. Ikinuwento mo sa kapitbahay na nalilito na ako sa mga araw, na tinanong ko raw kung Martes o Miyerkules. Ang hindi mo sinabi sa kanya, kagagaling ko lang sa trangkaso noon at 3 araw na akong nakahiga sa kama. Normal lang na malito ang isang taong may sakit, hindi ba? Hindi siya umimik. Abril 3. Sinabi mo kay Marco na nahihirapan na akong sumunod sa mga usapan dahil pinapaulit ko ang sinasabi mo. Ang totoo, pabulong kang nagsasalita noon habang nanonood ng TV, kaya tinanong ko kung ano ang sinabi mo. Hindi iyon pagkalito. Iyon ay simpleng problema sa pandinig dahil sa mahina mong boses. Binuklat ko pa ang isang pahina. Binuo mo ang kaso laban sa aking katinuan sa loob ng ilang buwan, Isabel. Bawat maliit na pagkakamali, bawat normal na sandali ng pagiging makakalimutin, ginawa mong ebidensya. Nagtanim ka ng mga buto ng pagdududa sa isip ng sarili kong anak. At bakit? Para sa ano? Para sa pera? Hindi iyan totoo, sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Hindi totoo? Tanong ko. Kung ganoon, pag-usapan natin ang 850,000 piso. Kailan ito naging regalo? Dahil sa pagkakatanda ko at napakalinaw ng aking alaala, Isabel, isa itong utang. Naglakad ako papunta sa aparador sa kusina kung saan ko itinago ang mga kopya ng aking mga dokumento. Kinuha ko ang isang folder at inilatag ang mga nilalaman nito sa mesa. Heto ang kasunduan na pinirmahan ninyong dalawa ni Marco. Malinaw na nakasulat, loan agreement, utang, nababayaran sa loob ng 2 taon. At heto ang paborito ko. Inilabas ko ang isang nakaprint na email. Isang email mula sa iyo para kay Marco. 2 buwan na ang nakalipas. Babasahin ko para sa iyo. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis sa sitwasyon ni Tita Elena. Masyado na siyang maraming tanong tungkol sa pera at nag-aalala akong maging problema siya sa refinancing. Ang katahimikan sa kusina ay nakabibingi. Ang tanging maririnig ay ang paghum ng refrigerator. Si Isabel ay napaupo na para bang biglang nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay ang mukha ng isang taong nahuli sa akto. Paano mo nakuha iyan? Pabulong niyang tanong. Ang tanong ay hindi kung paano ko nakuha iyan, Isabel. Ang tanong ay, bakit mo ginawa iyan? At doon siya sumabog. Ang lahat ng pagpapanggap ay nawala. Ang lahat ng kasinungalingan ay natunaw. Ang natira na lang ay ang pangit at sakim na katotohanan. Dahil kailangan namin, sigaw niya, at ngayon may mga luha na sa kanyang mga mata. Mga luha ng galit,
hindi ng pagsisisi. Hindi mo naiintindihan ang mga gastusin namin, ang bayarin sa bahay, ang mga utang sa kasal, ang sanggol na paparating. Kailangan namin ng seguridad. Kailangan ninyo ng seguridad sa kapinsalaan ng aking seguridad? Matanda ka na! Sigaw niya, at ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso na parang isang mainit na bakal. Hindi mo na kailangan ng pera tulad namin. Ilang taon na lang ba ang natitira sa iyo? Kami ay may buong buhay pa sa aming harapan. May mga anak kaming palalakihin. At iyon na nga, ang pinakamasakit na katotohanan sa lahat. Sa kanyang isipan, ang aking buhay ay mas mababa ang halaga. Ang aking mga taon ay hindi na mahalaga. Ako ay isang hadlang na kailangang alisin. Isang bangko na kailangang ubusin bago magsara. Tinitigan ko siya, ang babaeng pinagkatiwalaan ko sa aking anak. Ang babaeng magiging ina ng aking apo. At ang naramdaman ko ay hindi galit, kundi awa. Awa para sa kanya. At awa para sa aking anak na naging bulag sa ganitong uri ng kasamaan. Ang almusal ay nanatiling hindi nagalaw sa mesa. Ang amoy ng sinangag ay napalitan ng amoy ng pagkakanulo. At alam ko, tapos na ang usapan. Nang bumagsak ang kanyang mga argumento, nang ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay nailantad sa ilalim ng liwanag ng umaga, akala ko ay tapos na. Akala ko ay susuko na siya. Ngunit nagkamali ako. Ang isang ahas, kapag na-corner, ay hindi sumusuko. Ito ay nagiging mas mapanganib. At si Isabel ay isang ahas. Tumayo siya mula sa kanyang pagkakaupo, ang mga luha ay pinunasan niya ng may galit. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Ang pagiging desperado ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. Isang bagay na nakakakilabot. Alam mo kung ano ang problema mo, Elena? Sabi niya, at sa unang pagkakataon, tinawag niya ako sa aking pangalan nang walang tita, isang tanda ng kawalang galang. Hindi ka marunong bumitaw, hindi mo matanggap na si Marco ay may asawa na. May sarili na siyang pamilya, gusto mong kontrolin pa rin ang buhay niya? Ang mga salita niya ay idinisenyo para saktan ako sa pinakamalalim na paraan. At nagtagumpay siya. Dahil sa bawat kasinungalingan, naglalagay siya ng katiting na katotohanan para gawin itong mas makamandag. Totoo, nahirapan akong tanggapin na may kahati na ako sa puso ng aking anak. Totoo, naramdaman kong naisasantabi ako. Ngunit hindi iyon nagbibigay sa kanya ng karapatang gawin ito. Iyan ba ang tingin mo? Mahinahon kong sagot, kahit na ang puso ko ay parang pinipiga. Na ang pagprotekta sa aking sariling ari-arian ay isang paraan ng pagkontrol? Tumawa siya, isang tawang walang saya. Huwag ka nang magpanggap, Elena, sinabi sa akin lahat ni Marco. At nagsimula siyang maglabas ng mga bala. Mga bala na galing mismo sa bibig ng aking anak, na marahil ay ibinahagi niya kay Isabel sa mga sandali ng kahinaan. Sinabi niya kung paano mo siya ginawang makonsensya para hindi mag-aral sa Maynila. Kung paano ka nagkakaroon ng mga biglaang sakit tuwing may seryoso siyang nobya. Ginamit mo ang kanyang pagmamahal bilang isang kadena para itali siya sa iyo sa buong buhay niya. Bawat salita ay isang sampal. Ang mga sakit sa dibdib noong kolehiyo siya, totoo iyon. Stress-induced, ayon sa doktor, pero totoo. Ang mga pagkahilo noong balak niyang lumipat sa Cebu kasama ang dati niyang nobya, totoo rin yon. Ngunit ngayon, sa bibig ni Isabel, ang lahat ng aking mga kahinaan, ang lahat ng aking mga takot bilang isang nag-iisang ina, ay ginawa niyang mga sandata ng manipulasyon. At ngayon, pagpapatuloy niya, nakikita ang sakit sa aking mga mata. Ginagawa mo na naman, pinapipili mo siya. Ang kanyang ina, o ang kanyang buntis na asawa, ang iyong kaginhawaan, o ang kinabukasan ng kanyang pamilya, anong klaseng ina ang gumagawa niyan? Isang ina na ayaw manakawan. Matatag kong sagot, nilalabanan ang mga luhang gustong kumawala. Kahit totoo pa ang lahat ng sinasabi mo, Isabel, hindi pa rin iyon nagbibigay sa iyo ng karapatang manloko. Manloko? Halos pasigaw niyang sabi. Sinusubukan ka naming alagaan. Tinitiyak namin na mayroon kang ligtas na lugar na matitirhan at pangangalagang medikal kapag kailangan mo.
sa pamamagitan ng pagnanakaw sa aking mga ari-arian at pagkulong sa akin sa isang pasilidad na hindi ko pinili, para hindi ka mag-isa at walang mag-alaga sa iyo. Mas gugustuhin ko pang mag-isa kaysa makasama ang mga taong ang tingin sa akin ay isang pabigat na kailangang pamahalaan. At doon niya inilabas ang kanyang huling maduming tira. Ang kanyang huling alas na sa akala niya ay wawasak sa akin ng tuluyan. Huminto siya, huminga ng malalim. At nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay kalmado na. Isang kalmadong nakamamatay. Sige, sabi niya. Gusto mong maglaro ng matindi, Elena? Sige, may 24 oras ka para magbago ng isip. Kundi ano? Hamon ko. Kundi sasabihin ko kay Marco ang tungkol sa mga tableta. Ang dugo sa aking mga ugat ay parang biglang naging yelo. Anong tableta? Ang aking isipan ay naglakbay, sinusubukang alalahanin. Ngumiti si Isabel. At ito ang pinakanakakatakot na ngiting nakita ko sa isang tao. Ang Xanax na nakita ko sa iyong pitaka. Ang reseta na hindi nakapangalan sa iyo. Ang gamot na itinatago mo sa amin. Natigilan ako. Ang Xanax. Ang gamot ng kaibigan kong Cecilia. Nagkasakit ang anak niya kaya hindi siya makalabas ng bahay. Nakiusap siyang kunin ko ang kanyang reseta sa parmasya. Ihahatid ko sana sa kanya ngayong hapon. Nasa loob pa nga ng aking pitaka. Kaya mong patunayan iyan? Tanong niya na para bang nababasa ang aking isipan. Cecilia, ang kaibigan mong kalilipat lang sa Davao noong isang buwan? Paano mo siya tatawagan? At kahit pamatawagan mo, sino ang paniniwalaan ni Marco? Ang isang text message mula sa isang taong wala dito? O ang kanyang asawa na may hawak na ebidensya? Ang silid ay nagsimulang umikot. Nauunawaan ko na ngayon ang kabuuan ng kanyang plano. Hindi lang ito tungkol sa assisted living. Ito ay tungkol sa pagkuha ng kabuuang kontrol. Gagamitin mo iyan para sabihing nag-aabuso ako ng gamot na hindi akin? Pabulong kong tanong. Hindi, sagot niya na may ngisi. Sasabihin ko lang ang aking pag-aalala. Pag-aalala tungkol sa iyong paghuhusga. Tungkol sa posibleng adiksyon. At kapag idinagdag mo yon sa iyong mga paranoid na akusasyon, sa iyong pagkalito at problema sa memorya, kapag iniharap ko ang lahat ng iyan kay Marco, wala siyang magiging pagpipilian. Kakailanganin niyang kumuha ng legal guardianship. Para sa iyong sariling proteksyon, syempre. Napaupo ako. Ang bigat ng kanyang kasamaan ay parang isang pader na bumagsak sa akin. Plinano niya ang lahat. Bawat anggulo, bawat posibilidad. Naghanda siya para sa giyera, habang ako ay nag-aakalang nag-aalaga ako ng isang pamilya. Plinano mo ito? Ang tanging nasabi ko. Nagplano ako para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Malamig niyang sagot. Umaasa akong magiging makatwiran ka. Pero naghanda ako sa posibilidad na magiging mahirap kang kausap. Tumingin siya sa kanyang relo. Darating si Aterjan Reyes mamayang 2:00. Maaari kang pumirma ng kusa at lumipat sa bahay Pag-asa ng may dignidad. O maaari kang lumaban at mapatunayang wala sa sarili ng korte na may karagdagang mantsa ng pagiging adik sa gamot. Nagsimula siyang maglakad palabas ng kusina, ngunit huminto sa may pintuan. Lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. At nga pala, Elena, sabi niya, kung iisipin mo man lang na sabihin kay Marco ang iyong bersyon ng kwento, tandaan mo kung sino ka sa mga mata niya ngayon. Isang nalilitong matanda na may problema sa gamot at mga paranoid na delusyon. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan niya? Ang kanyang buntis na asawa o ang kanyang pabagubagong ina? At umalis siya. Naiwan akong mag-isa sa kusina, napapalibutan ng aming almusal na hindi nagalaw. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na takot. Hinubaran niya ako ng lahat, ng aking dignidad, ng aking kredibilidad, at ngayon ng aking kalayaan. Akala niya, wala na akong magagawa. Akala niya, nanalo na siya. Ngunit may isang huling pagkakamali si Isabel. Isang pagkakamali na magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nakalimutan niya
na ang isang ina na nakorner ay hindi isang tupa na naghihintay katayin. Siya ay isang leona na handang lumaban para sa kanyang buhay. Ang mga oras pagkatapos ng aming komprontasyon ay ang pinakamahaba at pinakamabigat sa aking buhay. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang isang martilyo na pumupukpok sa aking sentido. 2:00. Iyon ang deadline na ibinigay niya. Mayroon akong ilang oras para magpasya, sumuko at tanggapin ang isang buhay sa bilangguan na tinatawag nilang bahay pag-asa. O lumaban at harapin ang kahihiyang idudulot ng kanyang mga kasinungalingan. Sa loob ng isang sandali, halos bumigay na ako. Ang pagod, ang sakit, ang bigat ng pagkakanulo ng sarili kong anak, halos durugin na nito ang aking espiritu. Paano ko lalabanan ang isang halimaw na walang konsensya? Paano ko ipagtatanggol ang aking sarili kung ang sarili kong anak ay nasa panig ng kaaway? Ngunit habang nakaupo ako sa katahimikan ng aking silid, may isang imahe na pumasok sa aking isipan. Ang imahe ng aking yumaong asawa. Naalala ko ang kanyang mga salita sa akin bago siya pumanaw. Elena, ikaw ang pinakamatapang na babaeng kilala ko. Huwag na huwag mong hahayaan ang sino man na tapakan ng iyong pagkatao. Ang mga salitang iyon ay parang isang mitsang nagpaalab muli sa apoy sa loob ko. Hindi ako susuko. Hindi ako ang babaeng pinalaki ng aking mga magulang. Hindi ako ang asawang minahal ng aking kabiyak. At tiyak na hindi ako ang inang magpapatalo ng hindi lumalaban. Tumayo ako. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. Kung giyera ang gusto niya, giyera ang ibibigay ko sa kanya. Pero hindi ko ito lalabanan sa kanyang maruming paraan. Lalabanan ko ito sa paraang alam ko. Gamit ang katotohanan at gamit ang batas. Kinuha ko ang aking telepono. Ang aking mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang una kong tinawagan ay ang aking doktor sa loob ng 12 taon, si Dr. Santos. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat nang walang labis, walang kulang. Ang kanyang reaksyon ay isang pinaghalong galit at pag-aalala. Elena, ito ay isang malinaw na kaso ng elder abuse, sabi niya. Pupunta ako sa klinika ngayon din. Ihahanda ko ang isang opisyal na medical report na nagsasaad na ikaw ay nasa perpektong kalusugang pangkaisipan. Ipapa-email ko ito sa iyo sa loob ng 1 oras. Isang malaking tinik ang nabunot sa aking dibdib. Ang pangalawa kong tinawagan ay mas mahirap. Huminga ako ng malalim at nagdial. Sheriff's Department, anong maipaglilingkod ko? Sabi ng boses sa kabilang linya. Gusto ko sanang makausap ang Elder Abuse Division, sagot ko. Inilipat nila ang tawag sa isang Detective Rodriguez. Sa loob ng 30 minuto, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang perang naging regalo. Ang pagtatangkang ipasok ako sa home for the aged. Ang mga paninira sa aking katinuan. Ang banta tungkol sa gamot. Nakikinig siya ng mabuti, paminsan-minsan ay nagtatanong para sa mga detalye. Ginang Cruz, sabi niya sa huli, ang mga ito ay napakaseryosong akusasyon. Ang pinakamabuting gawin ninyo ay mag-file ng formal na reklamo. Ngunit sa ngayon, ang payo ko sa inyo, huwag kayong pipirma ng kahit ano. At kung bumalik ang notaryo, sabihin niyo sa kanya na nakipag-ugnayan na kayo sa pulisya. Mayroon na akong suporta, mayroon na akong mga kakampi. Eksaktong 1:45 ng hapon, narinig ko ang doorbell. Ito na. Huminga ako ng malalim, hinawakan ang folder na naglalaman ng lahat ng aking ebidensya at bumaba ako. Sa sala, nandoon na silang lahat. Si Isabel na may isang matagumpay na ngiti sa kanyang mga labi, si Atarian Reyes na mukhang naiinip na. At sa pagitan nila, sa mesang gawa sa kape, nakalatag na ang mga dokumento. Ang aking hatol. Mabuti naman at nagpasya na kayong maging makatwiran, tita, sabi ni Isabel. Ngumiti ako, isang ngiting pinaglihi sa loob ng 68 taon ng karanasan. Isang ngiting minamaliit ng mga taong hindi nakakakilala sa akin. Sa totoo lang, Attorney Reyes, sabi ko, hindi pinapansin si Isabel at direktang kinausap ang abogado. Bago tayo magpatuloy, may gusto lang akong pag-usapan. Natigilan sila.
Ano na naman ito, Elena? Sabi ni Isabel, ang inis ay bumabalik sa kanyang boses. Isang bagay na napakahalaga, sagot ko. Inilapag ko ang aking folder sa mesa sa ibabaw ng kanilang mga dokumento. Binuksan ko ito. Attorney Reyes, pamilyar po ba kayo sa mga batas laban sa financial exploitation ng mga nakatatanda dito sa Pilipinas? Dahil ito po ay isang felony. May kaakibat na parusang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Ang mukha ng abogado ay biglang nag-iba. Ang kanyang profesional na anyo ay napalitan ng pag-aalala. Ginang Cruz, hindi ko po naiintindihan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko, sabi ko. Ako po ay biktima ng isang planadong panloloko. Isang iskema para alisin sa akin ang aking mga ari-arian at kalayaan sa pamamagitan ng psychological manipulation at pekeng dokumentasyon. Isa-isa kong inilabas ang aking mga ebidensya. Una, ang orihinal na loan agreement para sa down payment. Malinaw na nakasulat na ito ay isang utang, hindi isang regalo. At ito ang kinanselang tseke bilang patunay. Tiningnan ng abogado ang mga papel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Pangalawa, ang titulo ng bahay, na may dalawang pangalan. Ang karapatang sinusubukan ng aking manugang na ipaagaw sa akin sa pamamagitan ng panlilinlang. Pangatlo, isang serye ng mga email sa pagitan ni Isabel at Marco. Tinatalakay nila kung paano haharapin ang sitwasyon ni Tita Elena bago pa man ako maging problema sa kanilang refinancing. Namutla si Isabel. Pang-apat, isang opisyal na medical report mula sa aking doktor na si Dr. Santos na natanggap ko lang kaninang tanghali. Nagsasaad na ako ay nasa perpektong katinuan at walang anumang kondisyon na makakaapekto sa aking paggawa ng desisyon. At para sa huling pasabog, at panghuli, Atiyo Reyes, gusto ko lang ipaalam sa inyo na bago kayo dumating, nakipag-usap na po ako kay Detective Rodriguez ng Elder Abuse Division ng PNP. Ipinayo niya sa akin na huwag pumirma ng kahit ano. Ang epekto ng aking mga salita ay agaran. Si Attorney Reyes ay biglang tumayo. Ang mukha niya ay kasing puti ng papel. Sa tingin ko, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi po ako kasali dito. Ang sabi sa akin ni Ginang Henderson ay ito ay isang voluntaryong kasunduan. Voluntaryo? Tanong ko. Sinabi niya iyan? Kinausap niyo ba ako ng direkta? O kinuha niyo lang ang salita ng isang taong may interes na nakawin ang aking ari-arian? Nagsimulang magligpit ng kanyang mga gamit ang abogado. Kailangan kong konsultahin ang aking supervisor, sabi niya. Gawin ninyo iyan, masaya kong sabi. At habang ginagawa ninyo iyan, baka gusto nyo ring tingnan ang inyong liability insurance. Sigurado akong sinasakop nito ang mga pagkakamali, pero ang pandaraya ay ibang usapan. Mabilis na umalis ang abogado na parang hinahabol ng multo. Naiwan kami ni Isabel sa sala. Ang kanyang matagumpay na ngiti ay naglaho na. Ang natira ay isang mukha ng pagkagapi at purong galit. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ang piyesa na akala niyang matatanggal na niya sa laro ay ang piyesang sumira sa kanyang reyna. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit ang giyera ay ako na ang nananalo. Nang umalis ang abogado na parang hangin, naiwan kami ni Isabel sa isang nakabibinging katahimikan. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kumpiyansa, ngayon ay isang maskara ng purong galit at pagkagapi. Tinitigan niya ako, hindi bilang isang biyenan, kundi bilang isang kaaway na sumira sa kanyang perpektong mundo. Alam kong sa sandaling iyon, tapos na ang lahat ng pagpapanggap sa pagitan namin. Ngunit may isa pang tao na kailangan kong harapin. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang aking anak. Kinagabihan, sa wakas, umuwi si Marco. Narinig ko ang pagbukas ng pinto, ang mga yabag niya sa sahig. Narinig ko ang mabilis na bulungan sa pagitan niya at ni Isabel sa may pintuan. Isang desperadong bulungan mula kay Isabel, sinusubukang ipaliwanag ang kanyang panig, sinusubukang baluktutin ang katotohanan bago pa man ako makapagsalita.
Pagkatapos ng halos 20 minuto, narinig ko ang mahinang katok sa pinto ng aking silid. "Ma, pwede po ba tayong mag-usap?" Ang boses ni Marco ay pagod. Ang boses ng isang taong ayaw harapin ang problema. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo siya roon, ang kanyang mga mata ay namumugto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Hindi siya ang matapang na lalaking pinalaki ko. Siya ay isang batang lalaki na naliligaw sa gubat ng kasinungalingan ng kanyang asawa. Pumasok siya at umupo sa gilid ng aking kama, kung saan ako ay nag-aayos ng aking mga gamit sa isang maleta. "Sinabi sa akin ni Isabel ang nangyari kanina, Ma," simula niya. "Tungkol sa mga akusasyon ninyo." Akusasyon. Ginamit pa rin niya ang salitang iyon, na para bang ang lahat ng ebidensyang inilatag ko ay mga haka-haka lang. Itinigil ko ang pagtutupi ng isang lumang bestida. Hinarap ko siya. "Hindi iyon mga akusasyon, Marco. Iyon ay mga katotohanan. Mga katotohanang may kasamang mga dokumento." Napayuko siya, ang kanyang mga kamay ay nakasapo sa kanyang mukha. "Ma, kailangan ninyong maintindihan. Kami ni Isabel, hindi namin sinadyang saktan kayo. Pero sinaktan ninyo ako, Marco," sabi ko. At sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang panginginig ng aking boses. Ang tanong ay hindi kung sinadya ninyo o hindi. Ang tanong ay kung wala ba kayong sapat na pakialam para isipin ang magiging kahihinatnan ng inyong mga ginawa. "Hindi po iyan patas," pabulong niyang sabi. "Hindi patas?" Tanong ko. Ang galit ay nagsimulang kumulo sa loob ko. "Sabihin mo sa akin kung ano ang hindi patas, Marco. Ang katotohanang hinayaan mo ang asawa mong kumbinsihin ka na ang sarili mong ina ay nawawala na sa sarili nang hindi mo man lang tinanong ang aking doktor? Ang katotohanang pinlano ninyong ikulong ako sa isang institusyon nang hindi ninyo man lang ako tinanong kung ano ang gusto ko? Ang katotohanang hahayaan mo sanang alisin sa akin ang karapatan sa isang bahay na ako mismo ang nagbigay ng puhunan. Nang wala ka man lang lakas ng loob na humarap sa akin para sa usapang iyon? Nasaan ka, Marco?" "Ah, oo. Nasa gym. Dahil na-stress ka." Bawat salita ay parang isang sampal sa kanya. Nakita ko siyang napapikit sa sakit. "Natakot ako, Ma." Umamin siya. Ang boses niya ay basag na. "Hindi ko alam kung paano haharapin. Kaya hinayaan mo si Isabel ang humarap," sabi ko. "Dahil sinabi niya sa iyo na aayusin niya ang lahat, hindi ba? Nagagawin niyang madali ang lahat. Madali para sa iyo. Madali para sa akin na manakawan? Hindi po iyon pagnanakaw, Ma. Diyos ko, ginagawa ninyong parang mga kriminal kami." Itinigil ko ang aking ginagawa at tiningnan ko siya. Tiningnan ko talaga ang aking anak. Ang lalaking 42 taong gulang, pero sa sandaling iyon, para siyang bumalik sa pagiging 12 anyos. Ang parehong batang lalaki na nakabasag ng bintana ng kapitbahay at sinubukang kumbinsihin ako na aksidente lang ang lahat. "Ano ang itatawag mo doon, Marco?" Tanong ko. "Ang pagkuha ng pera ng isang tao sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang pagtatangkang ipadeklarang wala sa sarili para makontrol ang kanyang mga ari-arian. Ang sistematikong pagsira sa kanyang tiwala sa sarili at kalayaan. Kung hindi iyon gawain ng isang kriminal, ano iyon?" "Sinusubukan ka naming protektahan," desperado niyang sabi. "Protektahan? Mula saan, Marco? Mula sa pamumuhay ng sarili kong buhay? Gamit ang sarili kong pera? Sa sarili kong bahay? Protektahan mula sa pagiging mag-isa at mahina? Mula sa posibilidad na madulas ako at walang tutulong? Mula sa pagsasamantala ng mga taong hindi nagmamahal sa akin?" Huminto ako at huminga ng malalim. Ang kabalintunaan, Marco, ay napakatindi. Dahil ang tanging mga taong sumubok na pagsamantalahan ako ay ikaw at ang iyong asawa. Doon na siya tuluyang bumagsak. Inilagay niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at nagsimulang humagulgol. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na pag-iyak na nagmumula sa isang sirang kaluluwa. "Hindi ko alam kung paano naging ganito kagulo ang lahat," sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Naging magulo ito, Marco," sabi ko. Ang aking boses ay lumambot na. "Dahil itinigil mong tingnan ako bilang isang tao
at sinimulan mo akong tingnan bilang isang problema na kailangang solusyonan. Hindi po totoo iyan. Kailan ang huling beses na tinanong mo ako kung ano ang gusto ko, Marco? Tanong ko. Hindi kung ano ang sa tingin ni Isabel na kailangan ko. Hindi kung ano ang napagdesisyonan ninyo na pinakamabuti para sa akin, kundi kung ano talaga ang gusto ko para sa sarili kong buhay. Isang mahabang katahimikan. Hindi siya makasagot. Hindi mo naaalala, sabi ko. Ako rin. At iyon ang tunay na trahedya dito, hindi ba? Sa isang punto, ang aking mga nararamdaman at kagustuhan ay naging hindi na mahalaga sa mga desisyon tungkol sa aking sariling buhay. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Ma, ano po ang gusto ninyong gawin namin? Sabi ni Isabel, gusto ninyong ibalik namin ang pera. Pero hindi po namin kaya. Wala na po, nakatali na sa bahay. Kung ganoon, ibenta ninyo ang bahay? Hindi po namin pwedeng ibenta ang bahay. Buntis si Isabel, kailangan namin ng espasyo, ng lugar. Marami kayong kailangan, Marco, sabi ko. Ngunit wala sa mga iyan ang mas mahalaga kaysa sa aking karapatan na tratuhin ng may katapatan at respeto. Umupo ako sa tabi niya sa kama. Kinuha ko ang kanyang kamay tulad ng ginawa ko ng 1,000 beses noong siya ay lumalaki. Marco, mahal kita higit pa sa aking buhay. Palagi. Ngunit ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang hahayaan mong saktan ka ng mga tao nang walang anumang kahihinatnan. Ano po ang gagawin ninyo? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong na lang. Aalis ako bukas, sabi ko. Nag-ayos na ako ng isang apartment na uupahan sa kabilang bayan. Hindi niyo po kailangang umalis. Oo, kailangan ko. Hindi ako maaaring manirahan kasama ng mga taong ang tingin sa akin ay isang pabigat at isang bangko. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. At tungkol sa pera, mayroon kayong 30 araw para mag-isip ng paraan para makapagbayad. Kung hindi ninyo kaya, hahayaan nating korte ang mag-ayos. Tumango siya, puno ng kalungkutan. Naiintindihan ko po. Sana nga anak, sabi ko. Dahil hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kung magiging anong klase kang lalaki. Isang lalaking naninindigan para sa tama, kahit na mahirap. Pagkaalis ni Marco, tinapos ko na ang pag-iimpake. Bukas, magsisimula akong muli. Sa edad na 68, hindi ito ang pagre-retirong pinlano ko. Ngunit mas mabuti ito kaysa sa alternatibo. At may isa pang bagay na hindi alam ni Isabel. Ang tawag sa telepono na ginawa ko sa kanyang ina noong hapong iyon. Ang laban ay hindi pa tapos. 3 linggo ang lumipas. 3 linggo ng katahimikan. Sa loob ng 3 linggong iyon, lumipat ako sa aking bagong apartment. Isang maliit, ngunit maaliwalas na 1-bedroom unit na may tanawin ng isang parke. Ang mga kapitbahay ko ay mga kapwa ko senior citizen. Mga taong nakakaalam pa ng kahulugan ng pakikipagkapwa-tao. Naging abala ako sa pag-aayos, sa pagbili ng mga bagong gamit, sa pagtatangkang bumuo ng isang bagong simula. Sa loob ng 3 linggong iyon, wala akong narinig mula kina Marco o Isabel. Walang tawag, walang text, walang paghingi ng tawad. Ang kanilang katahimikan ay isang malinaw na mensahe. Ngunit isang hapon, habang nagdidilig ako ng aking mga bagong halaman sa bintana, tumunog ang intercom. Ginang Cruz, may bisita po kayo, sabi ng gwardiya. Wala akong inaasahang bisita. Nang sumilip ako sa peephole, nakita ko ang isang babaeng kaedad ko, may eleganteng pananamit at may hawak na isang plato na natatakpan ng aluminum foil. Hindi ko siya kilala. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang tindig na tila pamilyar. Binuksan ko ang pinto. Magandang hapon po, sabi ng babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi ko mabasa. Ako po si Carmen Reyes, ang ina ni Isabel. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, ang ina ni Isabel, ano ang ginagawa niya rito? Inimbitahan ko siyang pumasok, ang puso ko ay kumakabog. Umupo kami sa aking maliit na sala, sa gitna ng mga kahon na hindi ko pa naiaayos. Inalok ko siya ng tsaa. Ginang Cruz, simula niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng bigat. Elena na lang po, sabi ko.
At ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, Ginang Reyes? Carmen na lang din po, sabi niya. Huminga siya ng malalim. Narito po ako para humingi ng tawad. Natigilan ako. Para saan po? Tanong ko. Para sa hindi ko pagpapalaki ng maayos sa aking anak, sabi niya. At ang kanyang mga salita ay direkta at walang paligoy. Nang tawagan ninyo ako 3 linggo na ang nakalipas at ikinuwento ang ginawa ni Isabel. Ang unang reaksyon ko po ay ipagtanggol siya. Walang inang gustong maniwala na ang kanyang anak ay kayang gumawa ng ganoong kalupitan. Ngunit, pagpapatuloy niya at nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Ngunit kilala ko si Isabel sa loob ng 34 na taon. At kung magiging tapat ako sa aking sarili, nakita ko na ang ganitong ugali noon pa. Nakinig lang ako habang nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang isang insidente noong kolehiyo si Isabel tungkol sa credit card ng kanyang roommate. Ikinuwento niya na ang unang kasal ni Isabel ay natapos ng matuklasan ng kanyang asawa na kumukuha siya ng pera mula sa bank account ng matandang ama nito. Bawat kwento ay isang piraso ng isang mas malaking puzzle na unti-unting nabubuo sa aking isipan. Si Isabel ay hindi lang sakim. Siya ay isang profesional. Isang mandaragit na ang target ay mga taong mahina at mapagkatiwala. Hindi alam ni Marco ang tungkol dito, hindi po ba? Tanong ko. Umiling si Carmen. Pinangako niya sa akin na hindi ko sasabihin kaninuman. Sabi niya, natuto na raw siya, na iba na siya ngayon. Gusto kong maniwala sa kanya, Elena. Gustong-gusto kong maniwala. Pagkatapos ay may kinuha siya mula sa kanyang mamahaling bag. Isang makapal na puting sobre. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan namin. Ito po ay 850,000 piso, Elena. Cash. Tinitigan ko ang sobre na para bang isa itong ahas. Hindi ko po matatanggap ang pera ninyo, Carmen. Oo, tatanggapin ninyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Dahil ninakawan kayo ng anak ko. At bilang ina niya, responsibilidad kong itama ang kanyang pagkakamali. Hindi po ganyan gumagana ang responsibilidad. Sa aming pamilya ganyan, sabi niya. Ang aking asawa ay nagtayo ng isang matagumpay na negosyo dahil naniniwala siya na ang integridad ay hindi nabibili. Nabigo akong ituro ang leksyon na iyan kay Isabel. Ngunit hindi ko dadagdagan ang aking kabiguan sa pamamagitan ng pagpapabaya sa kanyang biktima. Naramdaman kong namuo ang luha sa aking mga mata. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kanyang ginawa. Sa gitna ng lahat ng kasakiman at pagkakanulo, narito ang isang ina na sinusubukang itama ang mali. Pero paano si Marco? Paano ang bahay nila? Tanong ko. Hayaan mo si Marco, sabi niya. Mabuting tao si Marco na gumawa ng masamang desisyon dahil nagtiwala siya sa maling tao. Ang sitwasyon sa bahay ay maaayos din kapag nalaman ni Isabel na wala nang darating na pera mula sa iyo. Tumingin siya sa akin. Alam mo ba, Elena, pinakasalan ni Isabel si Marco dahil sa akala niyang mayaman ka? Ang iyong magagandang damit, ang iyong pagiging galante, ang iyong pagtulong sa down payment. Akala niya, ikaw ang golden goose. Ako ay isang simpleng retirado, isang taong marunong mag-ipon, hindi mayaman. At kapag nalaman ni Isabel na walang mana, na hindi ikaw ang inakala niyang minanang ginto, lilipat siya sa mas madaling target. Ang kaswal na paraan ng pagsabi niya nito ay nagpatindig ng aking mga balahibo. Sa tingin ninyo, iiwan niya si Marco? Sa tingin ko, si Isabel ay sumusunod sa oportunidad, malungkot niyang sabi. At ang sanggol, mas magiging mabuti ang kalagayan ng sanggol nang walang isang ina na ang tingin sa mga tao ay mga bagay na mapapakinabangan. Maniwala ka sa akin, Elena. May mga taong nagbabago, pero si Isabel ay hindi isa sa kanila. Pagkaalis ni Carmen, naiwan akong nakatitig sa sobre ng pera sa aking mesa. Ang perang iyon ay hindi lang bayad sa ninakaw sa akin, ito ay isang simbolo. Isang simbolo na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Isang simbolo na mayroong paring kabutihan sa gitna ng kasamaan. At ang kaalamang si Marco ay kasal sa isang babaeng ginawang karera ang pagsasamantala sa mga matatanda. Ginawa nitong mas madali ang susunod kong desisyon. Kinuha ko ang aking telepono at nagdial.
Detective Rodriguez, si Elena Cruz po ito, sabi ko nang may bagong lakas sa aking boses. Nagbago po ang isip ko tungkol sa inyong mungkahi. Gusto ko na pong magsampa ng formal na reklamo laban sa aking manugang. Ang katok sa pinto ni na Marco ay dumating isang Martes ng umaga, eksaktong 7:00 a.m. Alam ko dahil tinawagan ako ni Detective Rodriguez pagkatapos. Habang naghahanda si Isabel para sa kanyang prenatal check-up, 2 pulis ang kumatok sa kanilang pinto. Isabel Henderson, inaaresto ka namin para sa kasong elder financial abuse, fraud at attempted coercion. Ayon sa detective, ang unang mga salita na lumabas sa bibig ni Isabel ay, "Kasalanan ito ni Elena, hindi ba? Kahit nasa harap ng batas, hindi niya kayang akuin ang responsibilidad para sa kanyang mga ginawa." Tumawag sa akin si Marco ng hapong iyon, ang kanyang boses ay walang laman, puno ng pagkabigla at pagkakanulo. "Ma, ano po ang nangyayari?" sabi ni Isabel. "Ipinakulong niyo raw siya dahil sa galit." "Marco," sabi ko, ang boses ko ay kalmado ngunit matatag. "Sinubukan ng asawa mong nakawin ang lahat ng ipon ko at ipadeklarang wala sa sarili para makontrol ang aking mga ari-arian. Ang pag-aresto sa kanya ay hindi dahil sa galit, ito ay hustisya." "Pero buntis siya, ma. Dala-dala niya ang anak ko." "Alam ko, anak, at ikinalulungkot ko na nangyayari ito ngayon, ngunit ginawa ni Isabel ang kanyang mga desisyon. Ang asawa mo, Marco, ay isang mandaragit, at hindi ako ang una niyang biktima." Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng sinabi sa akin ni Carmen. Ang katahimikan sa kabilang linya ay isang patunay ng kanyang pagkadurog. Ang hustisya ay nagsimula ng gumulong. At kahit na masakit, alam kong ginawa ko ang tama. Dahil minsan, ang pinakamalaking pagpapakita ng pagmamahal ay ang pagtatakda ng mga hangganan at ang pagtiyak na mayroong mga kahihinatnan. 6 na buwan ang lumipas na parang isang panaginip. Isang mahaba at magulong panaginip na sa wakas ay nagkaroon ng liwanag. Nakatayo ako sa loob ng korte, tahimik, pinapanood si Isabel habang tinatanggap niya ang kanyang sentensya. 18 buwan sa bilangguan. Hindi ito mahaba, ngunit sapat na para sabihing mayroong hustisya. Wala na ang kanyang mamahaling damit. Wala na ang kanyang pekeng ngiti. Ang natira na lang ay isang babaeng sinira ng sarili niyang kasakiman. Sa likuran ko, 2 hanay ang layo, nakaupo si Marco. Tahimik. Nag-file siya ng diborsyo 3 linggo pagkatapos arestuhin si Isabel. Ang sanggol, isang magandang babae, ay isinilang na malusog sa kabila ng lahat at pinangalanan nila siyang Angela Elena. Ang aking pangalan, bilang kanyang pangalawang pangalan. Isang maliit na paraan ng aking anak para humingi ng tawad. Paglabas namin sa korte, sinalubong kami ng sikat ng araw. "Kamusta po kayo, ma?" tanong ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Pagod," inamin ko, pero malaya na. 6 na buwan pagkatapos ng araw na yon, maraming nagbago. Ibinenta ni Marco ang bahay na naging saksi sa aming mga pighati. Ibinigay niya sa akin ang kalahati ng pinagbentahan kahit sinabi kong hindi na kailangan. "Kailangan po, ma," sabi niya, "para itama ang lahat." Sila ni Baby Angela ay lumipat sa isang maliit na bahay, 3 kanto lang mula sa aking apartment. Nagsimula siyang dumalaw, hindi na bilang isang bisita, kundi bilang isang anak na umuuwi sa kanyang ina. 2 beses sa isang linggo, maghahapunan kami. Uupo kami sa aking maliit na balkonahe habang naglalaro si Angela sa isang kumot. At magkukwento kami tungkol sa lahat ng bagay, maliban kay Isabel. Si Ginang Carmen, ang ina ni Isabel, ay naging isang di inaasahang kaibigan. Madalas siyang dumalaw para tulungan ako sa pag-aalaga kay Angela, ang apong hindi niya inaasahang makakasama ng ganito. Isang hapon, habang pinapanood namin si Angela na humakbang ng kanyang mga unang baitang sa aking sala, sinabi ni Carmen, "Alam mo, Elena, magiging maayos din ang batang ito." "Oo," sabi ko, habang pinapanood ko ang aking apo na tumatawa. Magiging maayos siya dahil lalaki siyang alam na ang tama ay laging nananaig
at lalaki siyang alam na ang mga babae sa kanyang pamilya ay hindi sumusuko sa mga mapang-api. Habang hawak ko ang maliit na kamay ni Angela, napagtanto ko ang isang bagay. Si Isabel, sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya, ay nagbigay pala sa akin ng isang regalo. Ipinaalala niya sa akin kung sino ako. Isang ina, isang lola, isang babaeng may paninindigan, isang babaeng nagpatunay na ang pagiging 68 ay hindi nangangahulugang katapusan na. Minsan, ito pala ay isang bagong simula. At ang pinakamahusay na ganti ay hindi ang hustisya sa korte, kundi ang kapayapaang natagpuan mo sa iyong puso, ang mamuhay ng maayos. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at kung mayroon kayong sariling kwento, ibahagi niyo ito sa mga komento. Mahalaga ang inyong boses.